Ayon sa Wall Street, lilihan ng mga trilyonaryo ang IPO ng OpenAI. Pero may mas madilim na katotohanan, maaari nitong sirain ang iyong pagreretiro. May tinatagong depekto sa accounting nila na hindi na pag-uusapan. Umabot sa 25 bilyong dolyar ang kita nila noong 2026 at patuloy pa ito. Gusto nila ng IPO na 750 bilyon hanggang 1 trilyong dolyar, 30 hanggang 40 beses ng tunay nilang revenue. Nagdiriwang ang lahat na parang tech gold rush. Pero hindi ito kayamanan kundi isang financial time bomb na pwedeng magdulot ng kaguluhan sa Wall Street. Ang valuation ng OpenAI IPO ay lampas sa karaniwang pamantayan para sa software company. Gagana lang ito kung makuha nila ang buong global AI market at halos walang operating costs na malabo dahil sa totoong requirements sa pagbuo at pagpapatakbo ng ganitong sistema. Mataas ang valuation ng mga karaniwang negosyong software dahil tuloy-tuloy ang kita at halos walang dagdag gasto sa bawat bagong customer. Kabaliktaran ang OpenAI. Malaki ang gastos sa infrastructure, kuryente, pagpapalamig at lumalaki pa habang dumarami ang users. Hinihiling sa mga investor na maglabas ng malaking pera, umaasa sa perpektong resulta sa hinaharap kahit tuloy-tuloy ang pagkalugi at malaki ang gasto sa simula. Matapang ito pero mula kita ngayon hanggang 1 trilyong dolyar, sobrang layo nun. Ganyang plano gumagana lang sa papel. Para maabot ang ganung antas, kailangan maging perpekto ang lahat at bihira ang pagiging perpekto sa teknolohiya. Isipin mo na lang ganito, ang normal na bahay na nagkakahalaga ng 500,000 dolyar sa tahimik na subdivision ay may matibay na pundasyon, maaasahang balangkas, regular na maintenance at maayos na tubo. Lahat ay sang-ayon sa presyong iyon dahil subok at maasahan ang estruktura. Sa tabi, may nagbebenta ng 100 palapag na glass skyscraper sa halagang 8 milyon sa malayo. Kahanga-hanga pero paglapit, ilusyon lang pala. Walang pundasyon o bakal na balangkas na nakakabit sa bato. Lahat ng palapag, salamin at tao ay nakapatong lang sa walang suporta. Iyan mismo ang ginagawa ng venture capital sa AI. Pinagdidikit-dikit lang nito ang buong istruktura sa ngayon. Ang bigat ng pasanin ay walang tigil. Patuloy na lumalaki ang gastos sa AI infrastructure. Hindi tulad ng karaniwang software, hindi nakikinabang ang AI sa halos zerong dagdag gastos kada dagdag na paggamit. Sa bawat pag-type ng prompt, totoong hardware ang kailangan at gumagamit ng resources. Mura lang ang Google search o pagkuha ng file sa cloud. Parang simpleng database hit na sentimos lang. Pero ang generative AI ay kakaiba. Kapag ang modelo ay gumagawa ng legal brief o high-res na larawan, hindi lang ito kumukuha ng dati ng data, bumubuo ito ng bago mula sa simula. Yan ang malaking tagumpay. Ngayon, ang tanong ay hanggang saan at gaano kagaling ito? Isa itong prosesong mas magastos kaysa handang pasanin ng sangkatauhan ngayon. Kailangang may mapagkunan ng perang yon. Sunog ang pera ng OpenAI sa bilis na mahirap arukin. Ayon sa internal na datos, inaasahan nilang malulugi ng 14 bilyong dolyar pagsapit ng 2026 para lang mapanatiling tumatakbo ang operasyon at ang mga modelo. Ang bagong internal na rebisyon ay nagtataas sa bilang na halos 25 bilyong dolyar o higit pa, habang dinaragdagan nila ang compute power para sa susunod na malaking tagumpay. At hindi doon nagtatapos iyon. Ang taon ng cash burn ay maaaring tumaas hanggang 57 bilyong dolyar sa 2027 pa lang pagsamahin mo lahat. At ang pinagsama-samang cash burn hanggang 2030 ay nasa humigit kumulang 665 bilyong dolyar na ngayon. Iyan ay mahigit 111 bilyong dolyar na mas mataas kaysa sa inaasahan nila ilang buwan lang ang nakalipas. Bakit? Sumabog ang gastos sa infrastruktura na higit pa sa inaasahan ng kahit sino. Kuryente, mga custom na data center, walang katapusang pag-upgrade ng chip. Bawat bahagi ay mas mahal kaysa sa inaasahan. Bawat dolyar ng kitang pumapasok ay mas malaki pa ang gastos para kitain. Hindi ito naayos ng paglago, lalo lang itong lumalala. Mas maraming user, mas maraming prompt. Mas maraming prompt, mas maraming hardware ang gagamitin, kaya mas malaki ang lugi. Bahagi na yan ng mismong modelo. Para hindi mamatay ang mga server at bigyan ng 18-24 buwang palugit, umaasa ang OpenAI na makakakuha ng hanggang 60 bilyong dolyar mula sa IPO. Hindi para sa pananakop ng mundo o bagong opisina, kundi para lang manatiling buhay. Kung walang pera, may kailangang maglabas ng tseke. Bakit papayag ang Wall Street na gastusin ang sarili nilang pera para sa makina? Alam nila ang laki ng gastos at ang sunod-sunod na pagkalugi, pero plano pa ring ibigay ang 100 bilyong dolyar na parang wala lang. Ang stock market ay parang halos saradong sistema ng daloy ng pera. Limitado lang ang pera sa stocks, bonds, mutual funds, pension accounts at ipon.
Hindi agad nadadagdagan ang halaga dahil lang may gustong mas marami. Bawat dolyar na pumapasok sa shares ng OpenAI ay mula rin sa ibang lugar. Kapag mabilis nilang hinatak ang malalaking halaga, nagsisimulang kapusin ang mga susunod na bahagi ng merkado. Ang mga kayang magsulat ng tseke na $100 bilyong ay hindi maliliit na trader o ordinaryong tao sa apps, kundi mga higante. Mga sovereign wealth fund mula gitnang silangan, government pension plan, pinakamalalaking mutual fund at endowment sa mundo. Hindi lang sila nakaupo sa pera. Ang perang hindi ginagamit ay nababawasan ng halaga dahil sa inflasyon, kaya dapat laging naka-invest ang bawat dolyar. Para makabili sa OpenAI IPO, kailangang magbakante muna ng cash. Sinisimulan nila sa mga asset na madaling galawin na nang hindi nagdudulot ng malaking gulo gaya ng Apple na may napakalaking liquidity dahil milyon-milyong shares ang ipagpapalit araw-araw. Nagbebenta ang mga pondo ng malalaking block kaya mabilis bumababa ang presyo, tulad ng ginagawa nila sa ibang stocks gaya ng Tesla at Amazon. Inililipat ng mga manager ang pera mula sa mga subok ng panalong e-commerce stock patungo sa bagong kinahuhumalingan. Hindi banayad ang mga trade, malalaking bentahan ang lumalabas kaya bumababa ang presyo. Nagsimula na ang sapilitang pag-rebalance ng mga portfolio pero unang yugto pa lang ito. Ang tunay na pinsala ay susunod pa habang binabantayan ng trading algorithm ang bawat galaw at pagtaas ng volume. Kapag nakita nilang may malalaking block ng shares na gumagalaw, nagpapagana sila ng mga otomatikong short para protektahan ang sarili nila. Ang mga market maker na nagpapanatili ng daloy ay nagbebenta rin ng stock para manatiling neutral kaya mas bumibilis ang pagbagsak ng presyo. Ang mas mababang presyo ay nagpapagana ng stop loss orders mula sa mga regular na investor na hindi naman talaga balak magbenta. Mas maraming bentahan ang pumapasok sa merkado na dadagdagan pa ng mga otomatikong short at lalong lumalala ang panik. At sa isang iglap, nagsisimula ng isang malupit na siklo. Ang mga matatag at kumikitang kumpanyang talagang kumikita taon-taon at sumusuporta sa karamihan ng mga 401k at pensyon ay ibinibenta para lang mapondohan ang baguhan. Kinukuha ang pera mula sa mga kumpanyang subok ng kumikita para suportahan ang kumpanyang lugi ng bilyon. Hindi bumabagsak ang tech sector dahil lang sa mahina ang kita. Bumabagsak ito dahil sa vacuum ng likwididad mula sa IPO funding kaya agresibo ang bentahan. Ito rin ang dahilan kung bakit babasagin ng IPO ng OpenAI ang stock market. Ang mismong paraan ng pagpopondo ang sumisira ng halaga sa iba pang bahagi ng merkado bago pa man magsimulang malawakang i-trade ang shares. Totoo ang pagkaubos at ang sinasabing safety net na inaasahan ng lahat, yon ang susunod na tatamaan. Malupit ang pagkaubos ng likwididad. Ibinenta ng malalaking pondo ang Apple, Tesla at Amazon para makalikom ng bilyon para sa OpenAI. Masasaktan niya ng ilang presyo saglit lang, pero ang Magnificent 7 halimaw talaga ang mga yon. Microsoft at Nvidia lang ang may trilyong market cap at matitibay na balance sheet. Malaki ang pondo nila at malaki ang cash flow. Sasagupin lang nila ang problema o baka magsilbi pang pansalo sa OpenAI kung may aberya. Ilang beses na ring niligtas na malalaking tech companies ang sitwasyon at gagawin ulit nila, di ba? Nag-invest na ang Microsoft ng bilyon-bilyon sa OpenAI at pagmamayari nila ang malaking bahagi nito. Ang Nvidia naman ay konektado sa pagbebenta ng mga chips para sa ganitong klase ng AI builds. Kung may kayang humarap sa $100 bilyong na pagkawala ng liquidity ng di kukurap, sila yon. Pero sa totoo lang, hindi mangyayari yon. Hindi rin tagapagligtas ang Microsoft at Nvidia dahil pareho lang silang nasa lumulubog na bangka ng OpenAI. Malalim ang koneksyon nila. Kapag bumagsak ang isa, nadadamay lahat. Unahin si Microsoft. Hindi lang sila basta naglalabas ng pera na parang sideline na taya lang. Mayroon silang 27% na pagmamay-ari sa OpenAI na nagkakahalaga ng $135 bilyong pero pwedeng umabot sa $270 bilyong kung maabot ng OpenAI ang $1 trillion na halaga. Nasiguro nila ang 20% na bahagi sa kita ng OpenAI hanggang hindi bababa sa taong 2032. Pinakamahalaga kung paano gumagalaw ang pera. Malaking bahagi ng orihinal na $13 bilyong na puhunan ay hindi dumating bilang purong pera. Dumating ito bilang Azure credits. Ginagamit ng OpenAI ang credits para bayaran ng Microsoft sa pagrenta ng servers kaya lumalabas ang pera sa bulsa ng Microsoft at umiikot pabalik dito bilang kita mula sa cloud. Mukhang matalino sa papel ang siklong ito pero hindi pala. Kinakabahan ka na ba na baka mawala ang kita mo dahil sa AI? Huwag magpanik, heto ang totoong kwento. Like, share at subscribe bago pagawin ng algorithm para sa'yo. Kapag nasuri ng husto ang IPO at bumaba ang halaga nito o napilitang bawasan ng OpenAI ang server usage dahil sa cash burn, mababasag ang siklo. Mabilis na mawawala sa Microsoft ang pinakamalaking Azure customer nila. Hindi rin madaling magamit ng iba ang custom AI data centers ng Microsoft para sa ordinaryong cloud storage.
Especially ito para sa malalakas na AI workload, liquid cooling, mataas na konsumo ng kuryente at custom setup. Diretso itong apektado ang kita. Mga 45% ng tinatayang $600 at $25 bilyong na commercial backlog ng Microsoft ay nakatali sa mga kasunduan nila sa OpenAI. Kapag lumabas na ang kita, tiyak na ang koneksyon. Kapag may umalis na malaking umuupa, nanganghanib ang bilyon-bilyong kita. Nasa parehong bitag si Nvidia, baka mas malala pa nga. Sumabog ang negosyo nila sa data center dahil sa mga nangunggunang AI lab tulad ng OpenAI na malakas gumamit ng chips. Mahigit 80% ng paglago ng data center ay mula sa maliit na grupong customer at inaasahan ng Nvidia na magpapatuloy ang malalaking order. Pagsapit ng 2027, tinataya nilang aabot sa $1 trilyong ang pinagsama-samang kita mula sa data center na karamihan ay dahil sa OpenAI at iba pang mga lab na patuloy umuorder. Kung magdulot ng reality check at bawas gastos ang IPO, agad mawawala ang mga order. Ang $1 trilyong na pangarap ay nagiging malaking tanong. Maging ang mga tagapagligtas ay nalulunod din kasama ng kanilang nililigtas. Walang bailout o pagsalo, kundi sabay-sabay na bagsak kapag labis ang pangangailangan sa pera. Hindi ito matatapos sa dalawang kumpanya lang. Ang tinatawag na Magnificent Seven, Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta at Tesla ay kasalukuyang bumubuo ng 33 hanggang 35% ng buong S&P 500. Isa sa bawat $3 sa karaniwang 401k pension plan ng isang Amerikano ay nakalagay sa 7 kumpanyang iyon. Kapag nagdulot ng kakulangan sa likwididad ang pag-ubos ng cash ng OpenAI, nagsisimula ng manghina ang pundasyon at agad na nagbebenta ang mga pondo dahil sa panganib. Dahil dito, otomatikong nagbebenta ng shares ang mga passive index fund. Kaya ang simpleng pagbebenta para sa IPO ay nauwi sa pagbagsak ng sektor. Trilyon-trilyong halaga sa merkado ang nawawala. Hindi dahil sa paglala ng negosyo, kundi dahil sa sapilitang galaw na may kaugnayan sa matematika ng OpenAI na kumakalat. Ito ang dahilan kung bakit sisirain ng IPO ng OpenAI ang stock market. Ang inaasahang safety net pala ang pinakamalaking kahinaan ng sistema. Kapag napunit ito, tatagos ito sa buong index. Bawat retirement account na akala mo'y ligtas ay tatamaan. Nagsisimulang pumalya ang estruktura ng merkado kapag ipinakita ng liquidity pool ang lalim ng ugnayan ng lahat, kaya kumakalat ang pinsala kahit ayaw ng iba. Mag-IPO para na yung hatol sa kamatayan. Ang OpenAI ay namuhay ng buong buhay nito sa anino bilang isang pribadong kumpanya. Yun ang kanilang gintong tiket. Maari silang magtabi ng malaking pagkalugi at itago ito sa likod ng venture capital, press release at patuloy na hype tungkol sa pag-aari ng hinaharap. Pinaniwalaan ng mga mamumuhunan ng kwento dahil maganda ang pakiramdam. Sinasabi rin ng lahat na mag-aayos din ang mga numero kalaunan. Pagkalugi ng 14 hanggang $25 bilyong sa 2026 at biglang aabot sa 57 bilyon sa 2027. Tinaas sa $600 at $65 bilyong ang kabuuang cash burn sa 2030. Lihim pa rin ito, tanging mga tagaloob lang ang may buong detalye. Ang iba, pinakinis na bersyon lang ang alam. Ang halaga ay parang bahay ng baraha na nakatayo dahil walang totoong tala ang pwedeng silipin. Pagka nagsumitay sila ng papeles para maging pampublikong kumpanya, nawawala ang proteksyon at umiiral ang mahigpit na patakaran ng SEC. Wala nang pagtatago sa likod ng NDA, piling impormasyon o slide na nagsasabing magtiwala. Makikita na ng Wall Street ang totoong katotohanan at iyon ay mabagsik. Ipapakita ng mga dokumento ang totoong proporsyon. Mataas ang gasto sa AI infrastructure dahil sa muling pagtatayo ng power grid, custom na data center na may liquid cooling at malaking power supply. Ina-upgrade ang chip kada 18 buwan dahil mabilis masira ang hardware. Samantala, mababa pa rin ang kita ng mga end user at hindi ito pansamantalang pagkalugi, struktural ang problema. Walang libreng pera na hatid ang bagong user, mas lumalala lang ang pagkalugi. Ang akala ng merkado na simpleng digital app ay lumalabas palang mabigat na proyektong utility na pang-industriya na halos walang puwang sa pagkakamali. Bigla na lang, ang pangarap na nagkakahalaga ng $1 trilyong ay sinusuri na ng mabuti. Ang mga mamumuhunan na naniwala lang sa kwento ay kailangang harapin na ngayon ang realidad. Maaaring maging malayong mababa sa hype ang IPO na magsesenyas ng kapahamakan sa buong merkado o kaya ay lumiit o bawiin pa na mas malala. Dapat aminin ng Wall Street na hindi gumagana ang pangunahing ekwasyon dahil mas mataas ang gasto sa infrastruktura kaysa paglago ng kita. Ang $1.6 trilyong na halaga ng pribadong AI startup market ay sabay-sabay ding haharap sa parehong realidad. Nagsisimula ng ibenta ng mga pondo ang lahat na may kinalaman sa AI na dating mabilis ang padyusbong pero ngayon tila naging sobrang pinahalagahang bula.
Sa loob ng maraming taon, hinayaan ng pribadong venture funding ang OpenAI na kumilos ng walang gaanong disiplina. Pinalaki ng inayos na sukatan ang kanilang kwento. Itinago ang napakalalaking gastos sa malabong label na RD. Ibinenta nila ang pangarap ng napakataas na margin na parang software. Hindi sumasali ang pamahalaang federal sa laro na yan. Ipinag-uutos ng mga patakaran ng SEC ang totoong accounting. At ibig sabihin nito, bawat piraso ng hardware ay kailangang ituring na isang industrial na asset na nade-depreciate, gaya ng tunay na kalagayan nito. Dito lumalabas ang totoong kalagayan ng pananalapi na parang tren na bumabangga. Ang mga custom GPU na nagpapatakbo sa mga frontier model ay hindi pang matagalang infrastruktura gaya ng cell tower o undersea cable. Ang isang top AI chip ay nananatiling kompetitibo lang ng mga 24 hanggang 36 na buwan bago ito gawing lipas ng mas bagong arkitektura. Sobrang hirap magpatakbo ng 10,000 o daan-daang libong GPU sa malalawak na data center. Mapipilitang ipakita sa mga filing ang bilyon-bilyong hardware write-downs bawat quarter. Malaking lugi ang gross margins, nalulugi na sila dahil mismo sa likas na gastos ng compute kahit hindi pa isama ang sweldo, kuryente at iba pang gastos. Dapat ibunyak ng OpenAI ang mga totoong hadlang na humadlang sa kanilang paglago. Hindi lang pagbili ng chips ang paggawa ng 1 gigawatt AI cluster, kailangan mo ring tsaking sapat ang kuryente. Ang pag-upgrade ng regional grid ay nangangailangan ng daan-daang milyang high voltage na linya, mga substation at ilang taong paghihintay para sa mga step-down transformer na nakabacklog na. Sa maraming merkado, umaabot sa 48 buwan ang lead time. Kahit marami kang pera o hype, hindi ka basta makakagawa ng transformer o mababago ang batas ng pisika. Sasadsad sa pader ang growth model. Hindi sila makasabay sa bilis ng paggastos ng pera dahil kulang ang kuryente. Makikita ng lahat ang totoo kapag naging publiko na ang mga na-audit na filing. Matagal ang negatibong unit economics at infrastruktura bottleneck at biglang bumabaligtad ang mga algorithm. Biglang ang AI-adjacent ecosystem, Nvidia, Microsoft, AMD at ang mga hyperscaler ay nire-reprice na merkado. Nagdudulot ito ng totoong pinsala sa sistemang pinansyal. Ang hedge fund at mamumuhunan ay umutang laban sa malalaking tech, patuloy na nagdadagdag ng posisyon. Kapag lumabas ang mga filing, bigla ring nawawala ang halaga sa papel. Nagkakagulo ang mga pondo sa pagbebenta ng kahit anong asset, tech, industrial, consumer staples, basta mabilis maibenta. Ramdam din ang epekto sa credit markets kasunod ng equities. Lumalaki ang corporate bond spreads dahil napagtatanto ng mga mamumuhunan na ang AI productivity miracle ay hindi pala matibay. Mukhang sagad na sa utang ngayon ang mga kumpanyang nagkautang para makasabay sa AI integration. Kung hindi kumikita ang pangunahing laboratorio, mas mukhang mapanganib ang mga kumpanyang sumugal din sa parehong teknolohiya. Bumagsak ang pribadong $1.6 trilyong na halaga ng AI. Hindi ito nangyari dahil lang sa isang viral na tweet o mahinang earnings call. Ito ay dahil pinipilit ng SEC ang transparency na hindi naman hinihingi ng pribadong merkado. Naglalaho ang trilyong yaman sa papel, hindi dahil sa takot, kundi sa kalkulasyong hindi na pwedeng balewalain. Patuloy pa rin ang epekto nito. Dahil sa parehong pisikal na limitasyon, halos bumigay na ang supply chain ng Nvidia. Ang mga linya ng produksyon na nag-assemble ng chips ay abalang-abala na. Limitado ang kapasidad para sa espesyal na packaging at nauubos na rin ang supply ng high bandwidth memory. Ang pagkantala rito ay maaring huminto sa bilyong-bilyong ipinangakong kapasidad, magpabago sa data center boom at gawing sementeryo ng mga ditapos na cluster. Ngayon pa lang ay nabubuo na ang mga bitak at mas malalim ito kaysa sa inaamin ng karamihan sa mga balita. Para makita kung paano nagdudulot ng panganib sa imperyo ng chip ni Nvidia ang mga pisikal na pressure at paano isang mahinang bahagi ay pwedeng magdulot ng pagbagsak, panoorin ang kasunod na video kung bakit malapit ng mas lalo pang wasakin ng supply chain ng Nvidia ang merkado. Dito mapapatuloy ang kwento.